po tayo sandali. Muli mga kapatid, magandang umaga po sa inyong lahat. Kahapon sa ating pong ebanghelyo ay ating narinig ang pagsilang ni Juan Bautista. At ngayon naman po ay ating narinig ang papuri sa Panginoon ni Zacarias, ang ama ni Juan. Tingin ko lahat naman tayo mga kapatid, ating narinig na ang salitang Juan, ibig sabihin, God is gracious. Ang Diyos ay nagbibigay ng pagpapala. Lahat po tayo, tumatanggap tayo ng pagpapala sa Panginoong Diyos. Lahat tayo, maliit man o malaki, lahat ng yaan, pagpapala mula sa Panginoon. Pero ang tingin ko, ang mahalaga, ay hindi kung ano yung ating tinatanggap na pagpapala. Hindi kung gaanong kalaking pagpapala yung ating tinatanggap. Pero ang mas mahalaga ay ano ang ating ginagawa pagkatapos nating tanggapin ang pagpapala. Kasi lahat naman tayo ay tumatanggap ng pagpapala. Pero iba-iba tayo ng ginagawa pagkatapos nating tumanggap ng pagpapala. Minsan kapag tayo ay nakatanggap ng pagpapala, maaaring sinasabi natin, ito lang pala, napakaliit lang pala, o kaya wala na bang ibang pagpapala. Pero minsan din naman kapag tayo ay tumatanggap ng pagpapala, kahit maliit na pagpapalayaan, tayo ay nagagalak at yung ating puso ay puno ng pasasalamat. Kaya magandang ating tignan, hindi lamang kung anong pagpapala yung ating tinatanggap, kung hindi ano ba yung ating ginagawa, matapos natin ay tumanggap ng pagpapala mula sa Panginoon. Sa ating pong ebanghelyo ating narinig, na pagkatapos tumanggap ng pagpapala ni Zacarias, ang sabi sa ating ebanghelyo, siya ay nagbigay ng papuri sa Panginoon. Kung yung maalaala mga kapatid, binuksan ng Panginoon ang bibig ni Zacarias pagkatapos niyang isulat sa isang papel na Juan ang ipapangalan sa bata. Sapagkat sa loob ng 9 na buwan, pinatahimik ng Panginoon sa pamamagitan ng anghel si Zacarias. Magandang simbolo po yun. 9 na buwan, tahimik. At pagkatapos ng 9 na buwan ng katahimikan, ibinuka ni Zacarias ang kanyang bibig. Magandang ating din pong tignan sa ating buhay, pagkatapos ba tayong tumahimik, ano ang lumalabas sa ating bibig? Kasi hindi lahat ng tumatahimik kapag ibinuka yung kanilang bibig, ay ating maririnig ay maayos, magaganda, mga papuri ang ating naririnig sa mga taong tumahimik ng matagal ng panahon. Kasi minsan, kahit tayo ay tumahimik na, pero kapag atin namang ibinuka yung ating bibig, maaaring hindi maayos, hindi maganda yung naririnig ng ating pamilya o ng kapwa sa atin. Kaya nga sa ating ebanghelyo, ang sabi dito, napuspos ng Espiritu Santo si Zacarias na ama ni Juan at nagpahayag ng ganito. Magandang atin din pong tignan na kapag wala sa atin ang Espiritu Santo, kahit tayo ay tahimik, maraming nangyayari sa ating mga kalooban at lalabas yan mismo sa ating bibig. Pwedeng ang lumabas sa ating bibig ay galit, pwedeng lumabas dyan ay inggit, pwedeng ang lumabas dyan ay sama ng loob. Pero dahil sa Zacarias ay napupuspos ng Espiritu Santo, ang lumabas sa kanyang bibig ay papuri, praises. Yan po yung ating pagnilayan ngayong huling araw po ng ating simbang gabi. 3 H ang mahalaga whenever we give praise to God. 3 H. Yung unang H, let it be a humble praise. Sana yung ating papuri ay tanda ng kababaang loob. Tandaan po natin, pinag-uusapan ng mga tao si Zacarias at saka si Elizabeth sapagkat sila ay walang anak. Pero isang araw nung nag-aalay ng insenso si Zacarias sa loob ng templo, ang sabi sa kanya ng anghel ng Diyos, pinakinggan ng Panginoon ang iyong panalangin.
At sa ating pong ebanghelyo sa ngayon, yan ang napakalinaw. Ang lahat ng nangyari sa buhay ni Zacarias at saka ni Elizabeth ay hindi dahil sa kanilang kagagawan. Kasi yan ay imposible. Sabi nga, sila ay matanda na at baog. Pero ano ang sabi ng Anghel Gabriel kay Maria nung ito'y dumalo sa kanya? Natatandaan mo ang iyong pinsang si Elizabeth, na sa likuran ng kanyang katandaan at pagiging baog, siya ngayon ay nagdadalang tao, sapagkat walang hindi mapangyayari ang Panginoon. Yan po yung unang paalaala sa atin. Let it be a humble praise. Kasi alam natin na kapag tayo ay binibiyayaan ng Panginoong Diyos, yung biyayang yun ay pagkakataon para siya'y ating balikan at papurihan. Hindi para tayo ay magmataas sa ating kapwa. Kasi minsan kapag tayo ay nakatanggap na ng biyaya mula sa Panginoon, ano marahil ang naririnig sa atin ng ating kapwa? Ngayon, na kanino ang huling halakhak? Ngayon, sino ang pinakamagaling ang anak? Ngayon, sino ang pinagpala ng Panginoon? Ando doon minsan sa atin yung yabang. Pero kay Zacarias, mga kabatid, ano ang sabi dito? Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Yun ang unang lumabas sa kanyang bibig na matagal na tumahimik. Yan po yung unang ating tingnan. Minsan, yung biyaya ng Panginoon ibinibigay sa atin para siya'y papurihan, parangalan. Pero dapat yan din ang maging daan para tayo ay mas lalong maging mapagkumbaba. Sapagkat alam natin na katulad ni Zacarias sa ni Elizabeth, kung tayo lamang imposibleng mangyari ang lahat ng mga bagay na yaan. Bakit? Sapagkat ang lahat ay kagagawan ng ating Panginoon. Ang lahat ay grasya ng Diyos. Naalala ko, sabi sa amin dati nung aming formator, kahit kayo ay napakagaling, kahit kayo ay napakasipag, huwag niyong iisipin na ang tagumpay ay dahil sa inyo. Ang sabi niya sa amin, isang iglap lamang pwedeng kunin ng Panginoon ang inyong kalusugan. Aanin niyo ang inyong talino, ang inyong galing, kung kayo naman ay merong malubhang karamdaman. Yung yun ang unang paalaala sa atin. Let our praise be humble. Yung ating papuri sa Diyos ay hindi para tayo ay magmataas sa ating kapwa. Yung papuri sa Panginoon ay dahil tayo ay biniyayaan ng Diyos sa likuran ng ating kahinaan bilang mga tao. Pangalawang H, let our praise be hopeful. Yung puno ng pag-asa. Sabi sa ating ebanghelyo sa ngayon, ipinangako niya sa pamagitan ng kanyang mga banal na propeta noong una na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopoot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ng ating mga magulang at aalalahanin ng kanyang banal na tipan. Maraming pinangako ang Panginoon kahit nung lumang tipan. Pero ano ang sinasabi ni Zacarias sa ating ebanghelyo? Hindi binigo ng Panginoon ang tao na sa kanya ay umasa. Mga kapatid, ang tagal-tagal na walang anak ni Zacarias sa ni Elizabeth. Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Yung papuri ni Zacarias sa Panginoon ay papuri na punong-puno ng pag-asa. Kasi ang lahat ng binitawang pangako ng Panginoon, kahit noon pa man, ay kanyang tinutupad. Yan po yung pangalawang hamon sa atin. Baka sa ating buhay, sa sobrang katagalan, nawala na tayo ng gana, nawala na tayo ng pag-asa. Maaayos pa ba? Magbabago pa ba? Titino pa ba? Magkakaroon pa ba ng kapayapaan? Meron pa bang kalutasan? Pero ano ang sinasabi ng ating ebanghelyo sa ngayon? Huwag sana tayong mawalan ng pag-asa. Kasi katulad ni Zacarias sa ni Elizabeth, bagamat sila ay matanda na at baog, ando doon pa rin ang pag-asa na ibinigay ng Panginoon nang ibinigay sa kanila ang anak na si Juan. Pangalawang H, let our praise be hopeful. Sana yung ating papuri sa Diyos ay punong-puno ng pag-asa. Pero pangatlo po at panghuli, let our praise be holy. Sana yung ating papuri sa Diyos ay puno ng kabanalan at nag-aakay din sa atin tungo sa kabanalan. Maganda po yung sinabi ni Zacarias sa ating ebanghelyo. Kasi yung unang bahagi, ang lahat ay patungkol sa Panginoon.
Ang sabi niya sa ating ebanghelyo ay, iyan ang sumpang binitawan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Yun daw yung dahilan bakit iniligtas ng Panginoon ang bayang Israel. Hindi lang basta magtagumpay, kung hindi ang sabi doon ni Zacarias upang walang takot na makasamba sa Kanya at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo ay nabubuhay. Yun po yung purpose, para tayo ay mamuhay ng banal at matuwid sa harapan ng Panginoon habang tayo ay nabubuhay. At yan din po ang misyon ni Juan Bautista. Kaya nga ang sabi sa atin ng Ebanghelyo sa ngayon, ikaw naman anak ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang kanyang mga daraanan. Balikan po natin ang sinabing misyon ni Juan Bautista, ipaghahanda ng daraanan ang Panginoon. At ano ang sigaw ni Juan? Magbago, repent. Kaya nga ito po yung pangatlong paalaala sa atin. Ang panahon po ng Kapaskuhan ay panahon hindi lamang para tumanggap ng regalo. Ang panahon ng Kapaskuhan ay panahon hindi lamang para tayo ay magkasama-sama bilang pamilya o pamayanan. Kung hindi ang panahon din ng Kapaskuhan ay pagkakataon para tayo ay magbalik loob sa Diyos at makapamuhay ng banal. Yan po yung misyon ni Juan, na lahat tayo ay kanyang inaanyayahan. Let our praise be holy. Ano bang aspeto ng ating buhay ang baluktot, ang bako-bako, ang kailangan patagin, ang kailangan ituwid, sapagkat ang lahat ng mga ginagawa ng Panginoon ay para lamang tayo maibalik sa Kanya at makapamuhay muli ng banal bilang Kanyang mga anak. Mga kapatid, sa huling araw po ng ating simbang gabi, narinig natin ang papuri ni Zacarias. Pagkatapos ng katahimikan, ang lumabas sa kanyang bibig ay papuri. Sa ating buhay, minsan kailangan tayong patahimikin ng Panginoon. Pero magandang ating tignan, ano ba ang lumalabas sa atin kapag atin nang binuka yung ating bibig. Kasi baka minsan iisipin natin, sana hindi ko na lamang ibinuka yung aking bibig. Kasi hindi maging maganda ang lumabas. Kasi hindi naging papuri ang lumabas. Kasi hindi naging tanda ng kababaan, ng pag-asa at kabanalan ang lumabas sa ating mga bibig. 3 H ang mahalaga when we give praise to God. Unang H, let it be a humble praise. Pangalawa, let it be a hopeful praise. Pero pangatlo, let it be a holy praise. Sana sa panahon ng Kapaskuhan, hindi lamang tayo nabubusog, sumasaya. Tayo ay mas nagiging mapagkumbaba, puno ng pag-asa at banal. Amen.